has reportedly been hit by a suspected Iranian drone. To lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Umakyat pa sa mahigit 1,000 ang mga Pilipino sa Middle East na muling na mapauwi ng Pilipinas. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. What they did was in fact a betrayal to diplomacy. Kaya pala ang Dubai ay kinikilala bilang isa sa pinaka business center sa buong mundo at ang buong UAE bilang isang bansa na business center, isa sa pinaka kilalang business center dito sa buong mundo. Hindi sila nagpapasubok so kung anong challenges. Do not wage a war on reality. Invest in shaping perception. Our truth is not what we see. Our truth is the story we choose to believe. The Diary of CEO. Hello mga ka-Yelo, I am back and this is Kurt, the CEO of Powerhouse. And right now, we are here in UAE, specifically Dubai. Yes, you heard me right. Right now, may nagaganap na gera, pero yeah, samahan nyo ako ngayon dahil tayo tatrabaho. Puntahan natin yung ating warehouse at tingnan nyo yung ating iceland dito. So yun mga ka-Yelo, pasensya na, medyo na-busy lang. Pero right now, I'm back. Sama kayo sa lakad ko ngayong araw. So yun guys, so ngayon on the way na tayo sa warehouse sa ating ice plant. Actually, ngayon ay I think 5th day na ng war ng Iran, ng Israel and ng US, and patuloy yung pag-atake dito sa UAE at sa ibang Gulf region, no? Pero yun nga, dito in-advise na pwede na kami bumalik sa normal namin ginagawa, sa normal namin buhay. And one thing na natutunan ko dito sa Dubai and sa UAE, kahit ano nangyayari, kahit pa anong pagsubok kagaya nitong war, kaya pala ang Dubai ay kinikilala bilang isa sa pinaka business center sa buong mundo at ang buong UAE bilang isang bansa na business center. Hindi sila nagpapasubok so kung anong challenges, they control the challenges and they control the outcome. So same thing yun na natututunan natin dito, na pwede natin mapag-aralan sa pagnenegosyo, na whatever happens, dapat mag-pursue tayo sa paghahanap buhay natin, sa pagnenegosyo natin, kasi we cannot control the things outside of our controls, of course, pero we can control our actions, yung pangarap natin, yung plano natin. Tayo pa rin yung magpa-person yun kahit ano mangyari. Kaya kahit ganito yung nangyayari ngayon sa UAE, patuloy lang kami. And thank God, by the grace of God, we're praying na this month makapag-operate na tayo ng ice plant. And yeah, maibenta na natin to. To clarify, we're not selling machine here in UAE, but then we are offering distributor partnership. You want to sell ice sa Pilipinas bukas ay hindi na kami makapagtayo ng sarili naming ice plant kasi syempre, we don't want to compete with our client. So dito kami sa UAE, and then at the same time to sell ice hindi lang sa Pilipinas na, kundi ibenta yung ice sa buong mundo, sa iba't ibang bansa na gusto rin mag-ice business sa iba't ibang parte ng mundo. The main target pa rin natin is to give the best service. Now we are aiming to give the international standard or beyond international standard service sa Pilipinas sa ating mga kliyente sa Powerhouse at magiging kliyente pa sa Powerhouse Philippines. Kasi syempre yan pa rin ang top priority natin. Kasama natin ngayon ang aking may bahay, ang ating president sa Powerhouse Ventures Corporation. Okay. Sir. So mga ka-Yelo, dito na tayo sa ating ice plant, sa ating warehouse. Engineer niya, ang nalayo. Ating engineer. Sige dyan, kumusta ang gera-gera? Walang ating engineer sa Powerhouse, Engineer John. Sino ba naman hindi nakakilala dyan sa Powerhouse since day 1? So yun, siya lang nagpatakbo nito. Ganyan katindi si Engineer John. Hindi, biro lang. Pero meron tayo dito kasama sa Powerhouse na 5 na technical team, and we have partner na contractors then nag-aasikaso ng ibang mga requirements natin. So mamaya pagsilip namin sa inyo yung ibang mga video sa aming meeting. So we have here 6 5-tonner and 6 cold storage. And dito magpuproduce na tayo ng yelo. And yung yelo na yun yung susupply natin dito sa Dubai. And i-expand natin siya na expand hanggang buong UAE. Now,
makikita nyo dito sa kabilang part na to, ito yung magiging office namin, and we will have an office in mainland para naman sa pagbebenta namin ng machine sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang bansa. So yun, this is our 5-tonner, anim yung mga yan, and we are preparing now to operate despite of war, kasi ganun dito sa Dubai. And yun din sa mga kayelo natin na gusto mag-start ng ice business, there will be always an excuses. Maraming mga rason para hindi magpatuloy sa isang negosyo, pero dito sa amin, sa Powerhouse, at dito sa bansang ito, ang itinuturo niya sa atin, whatever happens, you have to continue if you want to succeed.